Sa umagang ito, meron po tayong tagapagsalita. We are privileged to have her with us this morning. Actually po siya ay kapatid po ni Monet, kasi yung mga taga-CIY Maine. Mas kilala si Monet kasi laging nandito sa couples ministry. Ganun din po kapatid ni Kumaring Liberty de Soto, yung atin pong leader sa ushering ministry. Pastora, tumayo ka na doon. Okay, matagal na po natin siyang kasama sa Christ in You Lagundi Outreach. Dati po siyang director ng AMA College. Kaya nung ako yung nagturo doon, siya po yung aking boss. Nakapagturo ako ng AMA College ng straight 1 year. Ako yung nagtuturo every Monday lang, yung day off. Day off po namin ng mga pastor. Nagturo ako doon ng humanities. Nagturo ako ng English sa mga first year, second year, third year college. At siya po noon ang director dyan po sa AMA College. At tinawag ko po siyang woman of strength. Bakit? Matindi po ang mga pinagdaanan niya sa buhay. And woman of dignity. Talagang kahit anumang nangyari sa buhay niya, to God be the glory, siya po'y nagpakalakas sa Panginoon, hindi man naglaylo sa ministry, kundi tuloy-tuloy ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Let us welcome the servant of the Lord, Pastor Nelia Miranda. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po niya. Praise God. Magandang pinagpalang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa mga naka-tune in ngayon. Magandang pinagpalang umaga po, maging po dito sa sanctuary. Isa pong pribilehiyo na ako po ay narito. So gusto ko lang pong munang basahin ang verse po na ibinigay ni Lord sa ating lahat po ngayong umaga. Proverbs 3:1-6. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring your peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck and write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and good name in the sight of God and men. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Nung tinext po ako ni Pastora, ang sabi po niya sa akin, Pastora, sabi niya, mag-prepare ka ng short message sa Morning Watch. Kinabahan ka pa? Hindi po ako kumibo. Pero sa totoo lang po, kumabog yung dibdib ko. So this is my first time na I will be preaching live. For 22 years kasama ko na po si Pastora. So tinanong ko si Lord, ano ba? Ayoko pong magpa-stress kasi kamamatay lang po ni Mother noon. Pagod kami, kalilibing lang siguro. Mga ilang araw lang. So before na nagkasakit po siya ng 3 weeks din, nagkaroon ng hospitalization. So ayoko pong dagdagan yung iniisip ko. Nagpakakalma ako. Kasi kay Lord naman po ang gagawin ko eh. So ano man po ang sinasabi ni panawagan ni Pastora, I always said, yes. Kasi ang alam ko, si Lord po ang nag-uutos kapag ganon. So sabi ko nga, pinakinggan ko po yung mga replay morning watch. Ano ba ang sinasabi nila? Para ma-prepare ko po ang heart ko. Hanggang sa makatulog po ako, nakatatlo yata ako, sabi niya. Binigay po ni Lord ang message na ito. Sabi niya, okay, I know this is a familiar and one of the most popular and famous verses na alam na po natin. So, ano po ba ang mensahe sa araw na ito? Lalo na po sa bawat isa po sa atin. Trusting and praying even if you don't understand everything. So, kailangan nating manalangin kahit hindi po natin naiintindihan.
The verse, the Proverbs 3:5-6, especially yung, sabi niya, the verse instruct us to put all our trust in the Lord and not our own knowledge. Kahit hindi po natin mawari, hindi natin maintindihan kung ano nangyayari. Trust God when you don't understand. Sometimes, the hardest times require the greatest trust. So, paano ko ba na-i-apply itong verse na ito? Na kung saan sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Marami po, sabi nga po ni Pastor, marami na po akong karanasan na sa buhay na hindi ko po maintindihan. Siguro the most thing na na-apply ko dito when that was 10 years ago. Yes, I was a school director during those time, way back 2012, kaya 10 years na po yun, when my husband met an accident. So, yung sa isang iglap, akala mo simpleng aksidente lang yun na pala po ang katapusan niya. So, when I was in the hospital, tinawag po kami ng 6:30. Sa JBL po yun, kwento ko lang po ng mabilis. Minsan ko lang siya tinignan kasi it's a tragic accident. Actually, it was televised, na-televised po yan. He was an engineer, licensed civil engineer, galing po siya sa project. Wak-wak po yung kanyang mukha. Kaya hindi ko na po siya matingnan. Isang tingin ko lang, wala na, hindi ko na tinignan. 3 lang po ang pinagpipray ko. Dahil sa sobrang shocking situation, ang sabi ko lang kay Lord, let there be light, let there be healing, let there be favor. Ulit-ulit po yun, ulit-ulit, nakaupo na po ako sa sahig, let there be light, Lord, let there be. Hanggang sa umaabot na po kami ng 30 minutes, I were with converting noon, kilala ni Ate Yoli, for Colonel na po, mag-asawang official sa Olivas. Pero alam niyo po, hindi ko maintindihan. Kasi kailangan siyang i-transfer ng ibang hospital para ma-opera. Pero walang ambulance, wala lahat. Inikot na po ng mga colonel yung buong hospital, wala. Kaya nanginginig na po ako. Nasabi ko, Lord, sabi ko na nung napakapangpangan po ako, Tagalog po ako, pero nakapangpangan po ako. Sabi ko, Lord, na ano pong eyuburi? Anong ayaw mo, Lord? Bakit sa ganitong sitwasyon, may kasalanan ba ako, Lord? Nagtanong po ako kasi hindi ko maintindihan eh. Mainit na mainit po ang puso ko noon bilang isang bagong Kristiyano. So, talagang binuhos ko ang buhay ko rin po sa Panginoon. But yet, bakit nangyayari to sa akin? Hindi man lang ma-transfer yung asawa ko. Nag-pray kami ng anak ko, sabi ko, isa lang po ang anak ko, sabi ko, let's pray. Sabi ko, right after our prayer, bigla pong nagkaroon ng ambulance. So nagkaroon po ako ng pag-asa na i-transfer po namin from JBL to St. Ferdinand. But still, pagdating po doon, 80-60 na. 80-60 na. And then, ICU po agad. Pagdating po sa ICU, kasi tatawagan ako eh. Sabi po nung kapatid ko, nagdatingan na po yung mga kapatid ko. At lahat po halos sila eh. Sabi nung kapatid kong bunso lalaki, pasok ka sa ICU. Sabi niya, kailangan ka ng doktor. Ang sabi po ng doktor sa akin, Mrs., we are reviving your husband for 15 minutes. Do you know that after 5 minutes, he will be comatose? Sabi niya. You have to be sane, sabi niya sa akin ng doktor. We will not stop, sabi niya ganon. Basta nandiyan ka lang, kailangan ka naming maging agresibo. Pag na-revive, sabi niya, itutuloy-tuloy natin sa operation. But inulit po niya yung 15 minutes na siyang nire-revive. So, 5 minutes. So, hintay lang namin na ma-revive siya. Are we going? Hindi kami hinto hanggang di mo sinasabing hindi kami hinto. Ang sabi po ng doktor. Sabi niya, will you let us stop? Sabi ko sa kanya, I will never tell you to stop. Sabi ko gano'n sa doktor, nasuplada pa ako. Kasi nga, sabi ko sa kapatid ko, ilabas mo ko. With that very moment that my husband is dying, doon ko po na-acknowledge pa rin ng Panginoon, na i-apply ko po yung salita niya na do not lean on your own understanding. Napakasakit po, napaka-shocking ng aking situation. And yet, pagdating ko po sabi ko sa kanya, ilabas mo ko sa ICU. Ayaw ko pong marinig na is gone. So, ang ginawa ko lang po, nagdasal po ako. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, isa lang pong hihilingin ko sa inyo. Be sure,
He is in heaven. Yun na po ang katapusan at wala na po siya. At hinamatay na po yung anak ko. Doon ko po nakita na paano mo i-apply yung salita ng Panginoon doon sa isa sa pinakamasakit na karanasan mo sa buhay. Hindi po basta-basta ang mawalan ng partner in life. I was just 46 then. Nasa peak po kami ng aming career. At the same time, ganun din po siya. So napakahirap po para sa akin. But we have to trust God with all our understanding. Trusting God when we don't understand things. Just to stop demanding explanations to begin and to begin practicing trust. Those were the time na I do not have to question God. Instead of asking God why, tell Him to trust Him. I just trust Him na, Lord, into your hand, I commend the spirit of my husband. Be sure he is in heaven. There have been many times in my life when I wanted with all my heart to know why something was or was not happening. But I knew God wanted our trust, not our questions. Who are we para questionin ang Panginoon? Marami din po nagtatanong sa akin during those time, kung ang asawa mo ba na-opera ka agad? Kasi ang tagal po 9 o'clock po siya, 6:30 po siya, 3:30 siya bumangga, siguro mga 5 o'clock na pulot na siya ng mga alat at napunta na sa JBL. 6:30 po kami nasa JBL, mga 8:30 na po namin na i-transfer, ganun po katagal, at 9:30 po siya nawala. Kung bang ang asawa mo na operahan ka agad, sabi, mabubuhay kaya? I don't think so. It is already the will of God. Because 2 o'clock, kausap ko pa po siya, pinag-pray ko siya. So, hindi ko pwedeng questionin po ang end ng buhay ng tao dahil lahat naman po tayo ay doon mapupunta. Iba-iba nga lang ang kaparaanan ng ating pagkawala dito sa mundo. Where does my future hold? Iba-ibang katanungan. Diba? Will I ever get married again? Diba? Will I have the provision I need in my old age? So, ang daming tanong, di po ba? Pero hindi na kailangan ng Diyos ang mga tanong natin. Ang kailangan niya ay ang pagtitiwala natin. Lubos na pagtitiwala sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. As a Christian, we should automatically pray if we don't lean on our own understanding. That very moment, at marami pang moments sa buhay ko po na after the death of my husband, ang dami pa pong nangyari, hindi ko na pwedeng ikwento, prayer lang po ang naging katapat. God do not reveal immediately why things are being allowed to happen in our lives, even if it is painful, it is heartbreaking, or it is shocking. He even allowed brokenness, but one thing is sure, He will and He can make us whole again. Sabi nga po sa John 13:7, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Naintindihan ko rin po, somehow, a part of it, pero hindi pa lubos-lubusan. Pero tanggap ko na po na wala yung husband ko. That was 10 years ago. God already healed me. Wala na po ang pain. So, naintindihan ko rin po kasi nga, I'm a very fragile woman. Pero si Pastora, nakita na niya how I become stronger. Doon sa pagkawala po ng asawa ko, naging matatag ako. Naging independent ako. Marami pong mga bagay na nagawa ko na. Siguro isa yon. Maaring ang buhay ng mister ko, tapos na. Ako po, hindi pa. Kaya nandito po ako ngayon, humaharap sa inyo, nagpapakatapang pa rin po. Dahil hindi pa naman po tapos ang laban natin. As long as we're still here on earth, we have not to lean on our own understanding. We have to acknowledge God in everything na pwede nating ma-experience. If we don't understand what is happening and we cannot lean on our own understanding, the only thing that God wants is for us to pray. Sinabi nga niya sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find, and knock and it will be open to you. There are so many verses that we can rely on our prayers. Sabi nga, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi sa 1 Thessalonians. And another one is sa Colossians 4:2 says, devote yourself to prayer, being watchful and thankful. And then, why pray?
Of course, we know because we are Christians. Prayer is a powerful tool that can help us through difficult times by providing comfort, guidance, strength, and hope. When we pray, we open ourselves to God's love and invite Him to help us. Prayer can help us find comfort especially in difficult times. For it is through our trust, not our own understanding, that God will direct us along our confusing paths. Very confusing during those times, but I know God has led me. That's why I'm still here. Keep trusting God. He is always in control, even when your circumstances may seem out of control. Hindi po tayo pwedeng hindi magpatuloy sa ating pananalangin. You just have to pray. When you don't know what to do, pray. God understands our prayers even when we can't find the words to say them. Sa last verse po, sabi nga, if we don't understand everything, just trust the Romans 10:11. Ang sabi po niya, anyone who trusts in Him will never be put to shame. Walang sino mang sumasampalataya sa Kanya ang mapapahiya. Kaya lubos-lubos po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Amen po at magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God! Nakaka-bless naman po, ano? May invite ulit si Pastora Nelia kasi maiksi lang siyang mag-share. Joke lang po yun, no? Purihin ng Panginoon na talagang tayo po'y napagpala sa Kanya pong na-share. So, umagang ito kung gaano katindi yung napakasakit na pagsubok na dumating sa Kanyang buhay. Hindi man niya naintindihan kung bakit patuloy pa rin siyang nagtitiwala sa ating Panginoon. Salamat po, aming Ama. Pinupuri ka namin at sinasamba. Maparangalan po kayo sa lahat ng katugunan na aming natamo mula sa inyo. Ang araw na to ay isa sa mga pinagpalang araw ng aming mga buhay. Punong-puno ng iyong presensya, ng iyong biyaya, at ng iyong pagpapala sa aming mga buhay. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. To God.